Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang pasyente nagpakita ng mga senyales na malapit na siyang magkamalay. Ginalaw niya ng konti ang kanyang mga daliri ngayong araw. Pero yun lang, nawalan pa rin siya ng malay at inaasahan namin na dahil sa kanyang edad, nahihirapang makabawi ang katawan niya sa mga nangyari. Pero naniniwala kami na anytime soon, magigising na siya. Kaya namin kayo pinatawag. Ani Dr. Barrientos, ang doktor na tumitingin kay Cora. Marahang napabuga ng hininga si Demi dahil sa binalita ng doktor. Humilig ang dalaga sa dibdib ni Max. Relief washing over her. Malapit nang magising ang kanyang abuela at hindi na siya makapaghintay na makausap itong muli. Marami siyang gustong itanong pero makakapaghintay naman ang lahat ng iyon. Gusto ni Demi na mag-fully recover ang kanyang lola bago niya ito tanungin tungkol sa mga bagay-bagay. Kailangan ng kanyang lola ng pahinga at willing si Demi na maghintay na masagot ng kanyang mga tanong. My wife and I plan to move the patient abroad para mas matutukan ang kanyang kalagayan. Will that be possible, Doctor, anytime soon? Tanong ni Max sa doktor. Kanina habang patungo sila sa ospital, napag-usapan na nila ni Demi ang bagay na yon and they both agreed na mas makakabuti kung dadalhin nila pabalik sa Washington si Doña Cora. Isa pa mas malalayo ang kanilang pamilya sa panganib. Panganib na dala ng mag-inang Dorothy at Christoph. As of the moment, iniwasan natin magkaroon ng additional stress ang kalagayan ng pasyente. Mas makakabuti na maging stable na muna siya dito bago niyo siya ibiyahe abroad. But yes, once the patient is fully stable, we can arrange the medical flight for you, sabi ng doktor. Tumangot-tango si Max. Thank you, Doctor. Ani Max, pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Demi, tinanaw ang viewing window ng silid ng abuela. Cora is still sleeping. Halos walang pinagbago ng iwan niya ng nagdaang araw, but she is not giving up. Gigising ang kanyang abuela at makakasama pa nila ito ng matagal. Of course, pwede mo siyang puntahan. But like the previous days, 5 minuto lang ang maaari mo itagal sa loob, Miss De La Rosa. Anang doktor. Muling nagpasalamat si Demi sa doktor bago tuluyang pumasok ng ICU room. The room was still gloomy at tangi ang pagtunog lamang ng mga aparatong nakakabit kay Cora ang maririnig. Gayunpaman, dumiretsyong dalaga sa hospital bed at maingat na ginagap ang kamay ng abuela. Her hand was warmer, subalit wala pa ring galaw. Hi Lola, it's me again, Demi. Umpisa ng dalaga sa garagal na tinig. Sabi nila, gumalaw ka raw kanina. Lola, gigising ka na ba? Please do wake up now. Pagising mo babalik na tayo sa Washington. Alam kong namimiss mo ng ponies mo sa garden. Alam ko rin na namimiss mo ng maglakad sa may lake. Napaiyak si Demi habang inaalala ang mga araw nila sa Washington. Tama si Christoph. Namuhay sila ng mapayapa sa Washington. Ngunit mababo ang kapayapaang iyon dahil ito ay batay sa kasinungalingan at panlilin lang. If she'd have to do it all over again, marahil ay mas gugustuhin pa rin niyang umuwi sila sa Pilipinas at nalaman niyang katotohanan tungkol sa pagpapanggap ni Christoph. Kaysang patuloy na mabuhay sa kasinungalingan. Dahan-dahang pinisil ni Demi ang kamay ng kanyang lola. Naghihintay ng konting galaw o marahang pagpisil pabalik. Subalit hindi nangyari. Wala pa ring malay si Cora. Hanggang sa tuluyan nang matapos ang 5 minutong ibinigay sa kanya ng doktor. Lola, I'll be back later this afternoon or tonight. Dadalhin ko si Kali para makapag-good night siya sa'yo. Kali misses you terribly. We all miss you terribly. So please wake up, okay? We are all waiting for you here, Lola. Ani Demi bago kinintalan ng magaang halik ang abuela sa noon nito. We love you, Lola. Dugtong pa ng dalaga bago tuluyang lumabas ng ICU room ng matandang Donya. Nadat na ni Demi na kausap ni Max si Kyle paglabas niya ng ICU room ng abuela. Tila nag-uusap ang mga to tungkol sa isang seryosong bagay. Max, tawag ni Demi sa asawa na kagad namang tumingin sa kanyang direksyon. There was something in Max's eyes that made her heart beat faster. May masama na naman bang balita? What's the matter? Lakas loob na tanong ni Demi sa asawa. Napabuga ng hininga si Max. Sinuklay ang kamay sa buhok. Just do what I say. No one must come near Lola Cora at all cost. Lalong-lalo na si Christoph Montano. Ani Max bago inabot ang kamay ni Demi at marahan tong iginiya patungo sa lift. Anong nangyayari, Max? Tanong ulit ni Demi sa asawa na nasa lift na silang dalawa.
Nakiusap raw ang isa sa mga board of directors ng ospital kung pwedeng dumalaw si Christoph kay Lola Cora ng palihim. Ani Max, may tingang pa nga. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Demi. The audacity. Hindi ba niya alam ng nanay niya ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Lola? Gigil na dugtong ng dalaga. Pilit ni kinuyom ang mga nanginginig na palad. He said he think he can help with Lola condition. Kahit na, hindi ako maniniwala kay Christoph mula ngayon. That man live and breathe lies, Max. Ayoko malapit siya kay Lola o kahit kanino sa atin. Hysterical na pahayag ni Demi. She was so angry, she started to tremble. Hindi naman nag-aksaya si Max ng oras at agad na niyakap si Demi. Hush, love. I already gave my instructions. Walang sinumang makakalapit kay Lola Corang hindi natin nalalaman. At kung anumang iba pang binabalak na mag-inang Montano sa pamilya natin, sisiguraduhin kong hindi na magtatagumpay. Alo ni Max sa asawa. Humikbi si Demi, lalong binurong mukha sa dibdib ni Max. Hindi sana magkakaganito kung hindi lang sila nagtago. Even Conrad's men cannot find them now. Who knows kung anong pinaplano nilang gawin. Puno ng pag-aalalang sabi ni Demi sa pagitan ng paghikbi. Dapat makulong sila, Max. I know, love, I know. Gusto ko makulong din sila. Ngunit kung walang matibay na ebidensya, paano natin sila may papakulong? Kahit na mahanap natin sila, umpisa ni Max, marahang hinagod ang likod ng asawa. Alam kong naiinip ka na. Ako man gusto ko nang mahuli sina Dorothy at Christoph. Magtiwala tayong tutulungan tayo ng mga otoridad na mahanap kung ano talaga ang kailangan natin para tuluyang maikulong ang mga Montano. Para mamuhay tayong lahat ng mapayapa. Hindi na sumagot si Demi, lalo lang napuno ng agam-agam ang dibdib. Tila lumilipas sa mga araw at naipit siya sa loop ng pag-aalala at takot. Subalit tama si Max. Nasa kamay ng mga otoridad ang kaso. Now all they need to do is to wait kung paano tutugisin ng batas ang mag-inang Montano. Nang bumukas ang lift, sabay na humakbang palabas ng mag-asawa. Nasa lobby pa lang sila ng ospital nang tumunog ang phone ni Max. Okay, we will go there right now. Ani Max bago tinapos ang tawag. Sa PSA tayo, may balita na si Conrad. Ang mga folder na ito ay naglalaman ng buong pagsisiyasat na ginawa ko kay Dorothy Montano. Hiniling ko sa aking mga kaibigan mula sa Aquila Nera na tulungan akong gumawa ng mas malawak na pagsasaliksik tungkol sa kanya at natutuwa akong ginawa ko. Ani Conrad bago pinihit paharap kina Max at Demi ang laptop nito. Sandaling nagkatingin ang sina Demi at Max na noon nakaupo sa receiving chairs na nasa tapat ng table ni Conrad bago sabay na tumingin sa monitor laptop ng isang lumang litratong nasa laptop. Sa isang tingin na hindi mo akalaing naroon si Dorothy. Kasamang mga lalaki may hawak na mga matataas na kalibre ng baril at tila nasa gitna ng desyerto. Subalit sa bandang gilid ay may isang babaeng nakasuot ng abaya ang naroon at kamukhang-kamukha ni Dorothy. That's Dorothy, right? The one in the black dress. Ani Demi kay Conrad, tumangot-tangong lalaki, bago muling nagsalita. Si Dorothy Montano hindi lamang isang ordinaryong balo at mahilig sa mga halaman. Tulad ng kung anong naiisip namin, halos isang taon din siyang nagtrabaho kasamang mga terorista sa Middle East. She is known as the Poison Queen. She got her name from her favorite flower found in the Amazon jungle. Ani Conrad, inilipat sa sunod na litratong nasa laptop nito. Itong grupo ng mga researchers na nagtungo para sa expedition sa Amazon jungle noon. More than 2 decades ago, none of them survived. Si Dorothy lang. She was saved by the tribes living in the nearby area. Sila rin ang nagturo sa kanya kung paano i-harvest ang maayos ang bulaklak. Pagkatapos noon, ay nakilala niyang isang misteryosong lalaking nagngangalang Mr. Abraham na nagkataong kanang kamay ng isang leader ng terorista. Imbis na umuwi, sumama si Dorothy patungo sa Middle East kung saan ibinigay nila sa kanyang anumang kailangan niya upang mapahusay ang potensyal ng bulaklak bilang paraan ng biological na sandata. Ngunit naputo lang lahat na makipag-ugnayan siya sa kanyang asawang si Milicio. Hinawakan ng grupo si Dorothy bilang hostage at pinatubos kay Milicio sa malaking halaga. Batay sa aming pananaliksik, nagbayad si Milicio ng mga $2 milyong para sa pantubos ng kanyang asawa. Makalipas ang 2.5 taon, pinatay ni Milicio ang kanyang sarili. Si Dorothy ay namumuhay sa isang reclusive na buhay. Ngunit hindi yan ganap na totoo. Muling nilipat ni Conrad ang slide sa laptop nito. This time, it was transaction found in deep web under the handle The Poison Queen. Binibenta ni Dorothy mga bulaklak niya. Si Demi, nalalaki ang mga mata. Yes. At based sa research ng Aquila Nera,
She had around a couple of transactions for the past 20 years. She could have had more kung mabilis siyang nakakapag-produce ng Poison Queen. But the plant only flowers once in every 5 years. But in spite of that, she had already gained following in the deep web. May isang politiko sa Europe na namatay sa atake sa puso, ang isa sa mga tinuturong biktima ni Dorothy. Hence, authorities have been looking for the Poison Queen for years. Nakagat ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi, lalong nilukob ng takot ang dibdib. Hindi pala isang simpleng kaaway si Dorothy Montano, the woman is as crazy as hell. Lalo tuloy naging determinadong dalaga na mahanap nito at pagbayarin ng mga kasalanan nito. Subalit paano? Saan nila to hahanapin gayong naging batido na ito sa pagtatago? Ngayong alam na natin kung sino talagang totoong Dorothy Montano and that she is not ordinary widow we had known. Pwede ko siyang sabihin kay Major Salvador ang tungkol sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Nagtawag na rin ako ng mga dati kong kasamahan sa Aquila Nera para tulungan tayo sa paghahanap sa mag-ina. Ang ilan sa aking mga dating kasamahan ay lubos ng sinanay sa paghahanap ng mga takas. Nais ko rin imungkahing triplihin natin ang seguridad sa inyong bahay para na rin sa kaligtasan nyo. Ani Conrad, sumasang-ayon ako sa anumang sa tingin mo ay pinakamainam para mampanatiling ligtas ang aking pamilya. Mr. D. Alexus, umpisa ni Max, umaasa ako mahuhuli din si Dorothy sa lalong madaling panahon. Now that we have something against Dorothy, si Kate na lang ang problema. Maaari natin siyang itag bilang accessory sa mga krimen ng kanyang ina. Suwestyon ni Conrad. That can be done. Gusto ko lang matapos to agad. Gusto lang nating lahat na bumalik sa mapayapang pamumuhay. Ani Max. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, Mr. Guerrero. Salamat sa lahat ng tulong mo, Mr. D. Alexus. Ani Max bago bumaling kay Demi at ginagap ang kamay ng asawa. Sandali pang nag-usap ang tatlo bago tuluyang nagpaalam ang mag-asawa. Nasa daan sila pabalik ng mansyon nang tumawag si Rita kay Demi. Sinusumpong daw si Sevy at panayang sigaw sa kwarto nito. Agad na nataranta si Demi. It's been a while now mula nang sumpungin si Sevy. Max floored the gas instantly. And in no time, they reached the mansion. Nagmamadaling dumiretso si Demi sa silid ni Sevy. Natagpuan niya itong nasa sulok ng silid nito. Nakasubsubang mukha sa mga tuhod at tahimik na umiiyak. Sevy, alanganing tawag ni Demi sa pinsan. Nagangat ng tingin ang binata sa kanya. Hilam sa luhang pisngi nito, magtunad ng mata. Ate, si nanay, marami na namang sinasabi si nanay, sumbong ng binata. Sinabunutan ng sarili, baka sa mukha ang kalituhan. Ipinagala ni Demi ang tingin sa loob ng silid ng binata. Doon niya nakitang nandun na naman sa bedside table ang diary ni Esang. Nakabuklat. Ibinalik niya kay Sevy ang diary na namayapa nitong ina nang bumalik sila sa mansyon. Tila yata nagkamali siya ng desisyon dahil muling binagabag ng diary ang isipan ni Sevy. Sevy, gusto mo bang uminom ng gamot? Meron ka pa dito. Baka makatulong sa mabilis na hinawakan ni Sevy ang kamay ni Demi. Ate, pahintuin natin si nanay. Alam ko may gusto lang siyang sabihin pero hindi natin ginagawa. Baka kailangan nating hanapin kung ano talagang gusto niya. Baka sakaling tantanan niya na ako at gumaling na ako. Ani Sevy sa garagal na tinig. Umigting ang panga ni Demi, nagpipigil ng emosyon. She can see the desperation in Sevy's eyes, subalit hindi niya alam kung paano tutulungan. Oo, Sevy, susolusyonan natin ang problema mo. Pero sa ngayon, uminom ka na muna ng gamot ha? Ani Demi bago kumuha ng bottled water sa personal ref na nasa silid ni Sevy, kasama na rin ang gamot nito. Mabuti na lang at nadala ng maayos na pakiusap si Sevy. Sinunod nitong sinabi niyang uminom to ng gamot. Nanatili si Demi sa tabi ng pinsan hanggang sa makatulog to. Muling pinulot ni Demi ang diary ni Esang at dinala sa silid niya. How is he? Ani Max. Nakatulog na, ani Demi. Tumangot-tango si Max. Why don't you sleep too? Ako na munang bahala kay Kali. Sabi pa ng binata bago binuhat si Kali at nilabas ng silid. Ibinagsak ni Demi ang sarili sa kama at tumitig sa kisame. Her mind is tired. Pumikit ang dalaga hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok upang magising lamang sa isang masamang panaginip. Alam na niya kung saan niya nakita si Dorothy. Ito ang babaeng naghatid sa kanya sa bahay na kinikilala niyang tiyahin na si Esang. Kinagabihan, naalimpungatan si Max na wala si Demi sa kanyang tabi. Maingat na bumangon sa kamang binata at lumbas ng kanilang silid. Sa hagdan pa lang inaririnig na ng binatang tigi-isang pindot ng tiklado mula sa piano room ng mansyon. Alam na niya kaagad kung saan hahanapin ang asawa. Tinumbok ni Max ang daan patungo sa piano room
at marahang tinulak pabukas ang pinto noon. Noon niya nakita ang asawa na nakaupo sa harap ng grand piano at tinutugtog ang musika na ginawa nila noong mga bata pa sila, subalit hindi nila natapos. Demi, are you okay? Puntag ni Max sa asawa. Pumasok na sa silid at marahang sinara ang pinto. Agad na nilingon ni Demi ang asawa, bahagyang nagulat sa presensya nito. Max, bakit ka nandito? Gabi na. You should be sleeping, anang dalaga, baka ang pag-alala sa tinig. Pilit nang umiti si Max, naglakad palapit sa asawa at umupo sa tabi nito. Paano ba ako makakatulog kung wala ka naman sa tabi ko? Kung gusto mong matulog na ako, dapat matulog ka na rin, Mrs. Guerrero. Ani Max, masuyong kinintala ng halikang noon nito. Humilig sa balikat ni Max si Demi. Sinusubukang palisin ng mga salasalabat na isipin na pumupuno sa kanyang isip. Mula nang magising siya kanina sa maikli niyang pag-idlip at nalaman niya si Dorothy ang babaeng nagdala sa kanya kay Esang nang mawala siya. Hindi na mapakali ang dalaga. She's trying to understand the house and the whys of the ordeal she went through decades ago, subalit hindi niya mabigyan ng kasagutan ng lahat ng kanyang katanungan. And now she's there, bothered, sleepless, and confused. Hindi niya masabi kay Max ang nasa isip niya ang mga bago niyang alaala. Somehow she felt guilty dahil naramdaman niya. Nagiging masyado na siyang pabigat kay Max. May mga problema rin ito, mga bagay na kailangan itong pagtuunan ng atensyon, lalo na ang GDC. But he chose to be with her at all times, guiding and taking good care of her. And Kali. Bakit mo ko mahal, Max? Wala sa sariling tanong ni Demi maya-maya. Pakiramdam niya'y nanigas si Max sa tanong nito at naintindihan niya kung bakit. Napakadali ng tanong subalit mahirap sagutin. Imbis na sumagot, tumipa sa piano si Max. Mahinang tinugtog ang musika na kanilang unang sinulat nung kanilang kabataan. Subalit hindi gaya ng musikang nasa alaala ni Demi. May dugtong ng musikang tinutugtog ni Max. Bagay na labis na nagpamangha sa dalaga. Dinugtungan ni Max ang musikang hindi nila natapos noon. Binuo nito kahit ang wala siya. Tinapos nitong kanilang nasimulan kahit na walang kasiguraduhan kung babalik pa siya o hindi na. Natahimik si Demi hanggang sa pindutin ni Max ang huling nota ng musika na sinimulan nilang dalawa, subalit tinapos ni Max na mag-isa. You finish it? Ani Demi sa garalgal na tinig. Hindi niya inasahang gagawin yun ni Max. Not when he has suffered so much for the past 4 years. Ang sabi ni Manong Lagring, nalimutan na raw ni Max na tumugtog ng piano mula nang mawala siya. Kaya siya nagtataka kung paano nito natapos ang musika na inumpisahan nilang dalawa noong kabataan nila. Bumaling ang binata sa asawa, masuyong hinaplos ang pisngi nito. Tinanong mo ko kung bakit kita mahal at ang sagot ko ay yun. Ikaw ang musika sa puso ko na patuloy na tumutugtog sa kabila ng mga pagsubok. Sakit sa puso at distansya. Pinili ka ng puso ko, Demi. At ito'y sayo lamang. Ikaw lang. Napangiti si Demi sa luha. Oh, to be loved by Max Guerrero. Masuyong inilikan ng dalagang labi ni Max bago to tiningala. I love you too, Max. Now and then, bulong niya. Kiss me, Max. Make me forget whatever is in my mind right now. Dugtong pa ng dalaga sa paos na tinig. Kumislap ang mga mata ni Max sa pakiusap ni Demi. Agad na hinila ng binata si Demi patungo sa kanyang kandungan bago muling inangkin ang mga nakakapasong apoy ng pagnanasa sa kanilang mga balat. Hindi naglaon, sabay nilang tinawag ang pangalan ng isa't isa nang marating nila ang rurok ng kaligayahan. I love you, Demi. Bulong ni Max, muling sinilang halikang labi ng asawa. Isang magandang araw. Ikakasal ulit ako sa'yo and I promise you, simula nung araw na yon, hindi ka naiiyak. Ngumiti si Demi. Sinapong magkabilang pisngi ni Max. Looking forward to that, my love. Hindi na muling sumagot si Max. Muli nitong pinagningas ang apoy ng pagnanasa sa kanilang pagitan. Kanina pagising si Demi subalit hindi pa bumabangon sa higaan ng dalaga. Nakikiramdam siya kung kailan babangon si Max sa kama. Pasado 6:00 pa lamang ng umaga at alam ni Demi na kapag hindi siya kaagad nagising, una siya ni Max sa pagpunta sa ospital. At gano'n na lang ang plano niya kung paano ang araw na yon. Kailangang pumunta na muna sa ospital si Max para may oras siyang gawin ang kanyang napagpasyahan na nagdaang gabi. She needs answers and she will find it today no matter the cost. Hindi naglaon bumangon na si Max. Kinintalan pa ng halik ang kanyang mag-ina bago ito nagtungo sa bathroom at naligo. Demi lay there on the bed, stiff and her eyes closed. Hindi naglaon, lumabas ng banyo si Max at nagbihis.
Pagkatapos ng ilang sandali, bumulong to kay Demi at nagpaalang pupunta na sa ospital. She shifted a little but didn't open her eyes. Nang marinig ng dalagang pagbukas at muling pagsara ng pinto ng kanyang silid, saka pa lamang nagmulat ng mata. She waited for a few minutes more. Nang marinig niyang tunog ng papala yung sasakyan ni Max, noon pa lang siya tuluyang bumangon at tinanaw ang sasakyan ng asawa sa may bintana. She's safe to go out now, aniya sa isip. Nagmadaling naligo si Demi. She wore a simple jeans and blouse bago siya tuluyang lumabas ng kanyang closet. Hindi na siya nagabalang mag-makeup. She doesn't have too much time to spare. She needs to leave. Now! Nilapitan ni Demi si Callie na nasa kama. Tulog na tulog pa rin. Nadudurog ang kanyang puso para sa kanyang anak. Si Callie hindi karapat-dapat na mabuhay sa gitna ng kaguluhan na kinaroroonan nila ngayon. Walang hiniling si Demi, kundi ang mabigyan ng normal at payapang pamumuhay ang kanyang anak. Subalit lihim na pinilig ni Demi ang kanyang ulo, dismissing all worries and fears inside her head. Kaya niya gagawin ang gagawin niya dahil ayaw niyang patuloy na mabuhay sa takot at pangamba si Callie. Handa na siyang harapin ngayon ang mga halimaw ng kanyang nakaraan. Ito ang tanging paraan para maibigay niyang pinakamagandang buhay para sa kanyang anak. Nagtanim siya ng masuyong halik sa pisngi ng kanyang anak bago hinawakan ang kanyang handbag at ang diary ni Esang. Chang, tulungan niyo po akong hanapin ang katotohanan. Anang dalaga bago tuluyang lumabas ng kanyang silid.